Good morning. Tara, basa na tayo ng ating libro, Magandang Balita, Biblia. Today is 25 August 2023. Bilisan natin ang pagsasalita para hindi makasingit yung ingay ng electric fan. Today is 25 August 2023. Nandito na tayo sa Joshua chapter 18, ang paghahati sa iba pang bahagi ng lupain. Basa. Joshua chapter 18 verse 1, matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shiloh at itinayo roon ang tuldang tipanan. Verse 2, 7 lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. Verse 3, kaya sinabi sa kanila ni Joshua, kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos na inyong mga ninuno. Verse 4, pumili kayo ng 3 lalaki sa bawat lipi, lilibutin nila ang buong lupain upang gumawa ng plano sa paghahati nito para sa kanila. Pagbalik nila, verse 5, hahatiin sa 7 ang buong lupain, ngunit hindi magagalaw ang bahagi ni Judah sa timog ang bahagi ni Jose sa hilaga. Verse 6, gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kanilang hangganan. Ibibigay sa akin ang plano at gagawin ko ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. Verse 7, hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levita sapagkat ang bahagi nila'y ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga pari. Ang mga lipi naman ni Gad at Ruben at ang kalahati ng lipi ni Manases ay matatag na sa lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayan ng Jordan. Verse 8, nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Joshua, lumakad na kayo at tingnan ninyo ang lupain, gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin sa inyong pagbabalik. Ako ang gagawa ng palapunutan dito sa Shiloh para sa inyo, ayon sa utos ni Yahweh. Verse 9, sinori nga nila ang buong lupain at hinati sa 7. Itinala nila ang mga lungsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos, bumalik sila kay Joshua sa Shiloh. Verse 10, ginawa nga ni Joshua ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh at sa pamamagitan nito'y binigyan niya ang bawat lipi ng kanilang kaparte sa lupain. Ang bahagi ng lipi ni Benjamin, Joshua chapter 18 verse 11, na sa pagitan ng lupain ng lipi ni Judah at ni Jose ang lupain na papunta sa mga angka ng lipi ni Benjamin. Verse 12, sa hilaga ang hangganan nito ay nagsimula sa ilog Jordan, umahon sa hilaga ng Jericho, napakanluran sa kaburulan at nagtapos sa ilang ng Beth-Aven. Verse 13, buhat dito ay nagtungo sa gulod sa gawing timog ng Luz na tinatawag na Bethel. Nagtuloy sa Atarot-Adar na nasa kabundukan sa timog ng Beth-Horon ibaba. Verse 14, buhat naman sa kanluran ng bundok na nasa timog ng Beth-Horon ay lumiko papuntang timog at nagtapos sa lungsod ng Baal na ngayon tinatawag na lungsod ng Jearim. Isang lungsod ng lipi ni Judah, ito ang hangganan sa kanluran. Verse 15, sa timog ang hangganan ng lupaing ito ay nagsimula sa gilid ng lungsod ng Jearim at nagtapos sa batisan ng Neftoa. Verse 16, lumusong patungo sa paanan ng bundok na nasa silangan ng libis ng Ben Hinnom at hilaga ng libis ng Rephaim, tinahak ang libis ng Ben Hinnom na nasa timog ng bundok ng mga Jebuseo at nagpatuloy sa Enrogel. Ewan ko sa Tagalog, Enrogel ba or Enrogel? Okay. R-O-G-E-L. Enrogel na lang guys. Verse 17, buhat dito ay lumusong pahilaga patungo sa En-Shemesh, nagtuloy sa Gelilot na nasa tapat ng tawiran ng Adomim at lumusong sa bato ni Buhan na anak ni Ruben. Verse 18, dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Bet-Araba at lumusong sa Araba. Verse 19, dumaan sa hilaga ng bundok ng Bet-Hogla at nagtapos sa pinagtagpuan ng dagat na patay at ng ilog Jordan. Ito ang hangganan sa timog. Verse 20, ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Verse 21, ang mga lungsod na napapunta sa lipi ni Benjamin ay ang Jericho. Sa generation natin ngayon guys, paano kaya nila yan matutukoy
Kasi mga patay na sila Benjamin, basta patay na yung mga tinutukoy dito sa Bible eh. Paano kaya ngayon yung updated ba na Israel? Kung sino-sino na ang mga nakamana ng mga lugar na ito. Okay, verse 20, ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Pero ako guys, mas gusto ko yung ako mismo ang bumili ng lupa kaysa yung galing sa mana. Kasi pinag-aawayan pa ng mga angkan-angkan yung mana-mana na yun. Okay, verse 20, ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Verse 21, ang mga lungsod na napapunta sa lipi ni Benjamin ay ang Jericho, Beth Hogla at Emix Kasis. Verse 22, Beth Araba, Simraim at Bethel. Verse 23, Avim, Para at Ofra. Verse 24, Kifar Amoni, Ofni at Giba, 12 lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Verse 25, kasama rin ang Gibeon, Rama at Beerot. Verse 26, Mizpah, Sephara at Mulza. Verse 27, Rekem, Erpel at Tarala. Verse 28, Zillah, Elif at Jebus. Jerusalem. Yung dati palang tawag sa Jerusalem guys is Jebus. Jebus o Jerusalem, Gebet at lungsod ng Jearim. 14 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Ito ang bahagi ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan. Nandito na tayo sa Joshua chapter 19, ang bahagi ng lipi ni Simeon. Mahaba ba ito? Tinitingnan ko lang guys muna. Kung hindi kaya, edi huwag. Kung hindi kaya basahin ng matagal ba? Okay, bilisan lang natin. Ang bahagi ng lipi ni Simeon. Joshua chapter 19 verse 1, pangalawang lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Simeon na sa loob ng lupain ng Juda. Ang lupain ibinigay sa kanila. Verse 2, sakop nito ang Beersheba, Seba at Mulada. Verse 3, Hazar, Shoal, Bala at Izim. Verse 4, El Tolad, Bitol, at Horma. Verse 5, Ziklag, Beth Markabot at Hazar Susa. Verse 6, Beth Lebaot at Sarohen, 13 lungsod at bayan ang sakop nila. Verse 7, kasama rin ang 4 na lungsod ng Ayin, Rimon, Ether at Asan at ang mga karatig bayan nito. Verse 8, sakop nito ang mga nayon sa paligid hanggang Baal at Bir o Rama ng Negev. Ito ang lupaing napunta sa lipi ni Simeon bilang bahagi nila. Verse 9, ang bahaging ito ay nasa loob ng teritoryo ng Juda sapagkat ang lipi ni Juda ay tumanggap ng higit sa kanilang kinakailangan. Ang bahagi nito ay ibinigay sa lipi ni Simeon. Ang bahagi ng lipi ni Zebulon. Verse 10, pangatlong lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Zebulon. Ang lupaing napunta sa kanila ay abot sa Sarid. Verse 11, buhat dito ang kanyang hanggan ay umahong pakanluran patungo sa Marala, nagtuloy sa Daviset, at sa batis na nasa silangan ng Jokneam. Verse 12, buhat din sa Sarid, ang hanggan ay pumasilangan hanggang sa Kislot-Tabor, lumabas patunong Daberat at umahon sa Japhia. Aywan ko lang guys kung mapupuntahan natin itong lugar na to hanggang sa lang to panaginip. Siyempre, nababasa lang natin dito sa Bible, hindi naman tayo makakarating ng Israel, kaya hanggang imagination na lang tayo kung saan banda yan. Okay, verse 12, buhat din sa Sarid, ang hanggan ay pumasilangan hanggang sa Kislot-Tabor, lumabas patungong Dabrat at umahon sa Japhia. Verse 13, buhat to ay nagpatuloy sa Gat-Hefer, nagdaan ng Etgazin, lumabas sa Raymond at lumikong patungo sa Nia. Verse 14, sa Hilaga naman ang hanggan ay lumiko patungo sa Hanaton at nagtapos sa kapatagan ng Jephteel. Verse 15, ito ang mga lungsod ng Zebulun, Katat, Nahalal, Simron, Edala,
Idol. Bethlehem, 12 lungsod kasama ang mga nayon nito. Verse 16, ang mga lungsod na ito at ang mga nayong sakop nila ang napapunta sa lipi ni Zebulun. Joshua chapter 19 verse 17. Ang bahagi ng lipi ni Issachar. Verse 17, napunta sa lipi ni Issachar ang pang-apat na bahagi. Verse 18, sakop nito ang Israel, Kisulot at Sunem. Verse 19, Haparaim, Shayon at Anaharat. Verse 20, Rabit, Sishon at Ebes. Verse 21, Remit and Enganim, Enhada at Bit-Parsis. Verse 22, abot sa Tabor, sa Shahazuma at Bit-Semes ang kanyang mga hangganan at nagtapos sa ilog Jordan. 16 na lungsod kasama ang kanilang mga sakop na nayon ang nasaklaw ng lupaing ito. Verse 23, ang mga lungsod at bayang ito ang bahaging napunta sa lipi ni Issachar, ang bahagi ng lipi ni Asher. Verse 24, napunta naman sa lipi ni Asher ang kalimang bahagi. Verse 25, sakop nito ang Hilkat, Hali, Beten at Aksaf. Verse 26, ang Alamelik, Amad at Misal, abot sa Carmelo at sa Sihor, Libnat, ang hangganan sa kanluran. Verse 27, sa pasilangan naman ang hangganan nagtungo sa Beth-Dagon at sa pahilagan nagdaan sa gilid ng Zebulun at sa kapatagan ng Jepteel patungong Beth-Emek at Neiel at nagtuloy sa Kabul. Verse 28, saklaw pa rin. Saan na tayo? Saklaw pa rin. Verse 28, saklaw pa rin sa gawing hilaga ng Hebron, Rehob, Hamon, Kana at hanggang sa dakilang Sidon. Verse 29, pagkatapos ang hangganay lumikong patungo sa Rama at nagtuloy sa Tiro, isang lungsod na nagpapaligiran ng pader. Lumikong muli patungong Husa at nagtapos sa dagat Mediteraneo kasama sa hilagang silangan ng lupaing iyon ang Mahalab, ang Zib. Verse 30, Umaafik at Rehob, 22 lungsod kasama ang mga nayong sakop nila. Verse 31, ang mga lungsod at nayong ito ang naging bahagi ng mga angka ng lipi ni Asher, ang bahagi ng lipi ni Neftali. Verse 32, napunta naman sa lipi ni Neftali ang ika-6 na bahagi. Verse 33, buhat sa Hilef, sa gubat ng mga punong roble, sa Zaananim, ang hangganan nito nagtungo sa Adami-Niseb, lumampas ng Jabneel, nagtuloy sa Lakom at nagtapos sa Jordan. Verse 34, sa Pakanlura naman ang hangganan nagtungo sa Aznot Tabor at lumampas sa napapuntang Hukuka. Karatig ng lupain ito sa timog ng ang lupain ng Zebulun, sa kanluran ang lupain ng Asher at sa silangan ang Judah sa kabila ng Jordan. Verse 35, ito ang mga lungsod ng Neftali na may mga pader, Sidim, Serhamat, Rakat, Seneret. Verse 36, Adama, Rama, Zor. Verse 37, Cadiz, Edre, Enhazor. Verse 38, Jeron, Migdalil, Horem, Bet-Anat, at Bet-Semes. 19 na lungsod kasama ang mga nayong sakop nila. Verse 39, ang mga lungsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Naphtali. Ang bahagi ng lipi ni Dan, Joshua chapter 19 verse 40. Napapunta sa lipi ni Dan ang ikapitong bahagi. Verse 41, sakop nito ang mga sumusunod, Zora, Estaol, Semis. Verse 42, sa Alabin, Ayalon, Etla. Verse 43, Elon, Timna, Ekron. Verse 44, Elteke, Gibeton, Baalat. Verse 45, Jehod, Biniberak, Gat-Rimon. Verse 46, Mejarkon, Rakon, at ang lupain nasa tapat ng Jopa. Verse 47, may mga lupain para sa lipi ni Dana, hindi na nila nasasakop kaya't nang kulangin sila ng lupain sinalaki nila ang Lisim, sinakop ito at nilipol ang mga taga roon. Pagkatapos nila makuha ang Lisim, pinalitan nila ng pangalan ito at tinawag na Dan, alang-alang kay Dan na kanilang ninuno. Verse 48, ang mga lungsod, ganun pala nung araw, no? Pagkakula ka sa lupain, sige, mangira ka. Pero sabi nga, ano yan, promise yan ni Father God sa kanila. Verse 48, ang
mga lungsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Dan at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang lupaing ibinigay kay Josue, verse 49, matapos tanggapin ng mga Israelita ang kanilang bahagi ng lupain, binigyan naman nila si Josue na anak ni Nun nang para sa kanya. Verse 50, ayon sa pinag-utos ni Yahweh, ibinigay nila sa kanya ang lungsod na kanyang hiniling, ang Timnath Serah na nasa lupain ng Ephraim. Muli itong itinayo ni Josue at doon siya nanirahan. Verse 51, ginawa ng paring si Eleazar at ni Josue na anak ni Nun ang pagbabahagi ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Ginawa nila ito sa Shiloh sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan, katulong ang mga pinuno ng mga angkan. Sa ganitong paraan, natapos ang pagbibigay sa bawat lipi ng kanilang bahagi sa lupain. Bye everyone, God bless.